Bakit kasi ako pang kailangang mag-alaga kay Lola? Bala ko ngang mag-ibang bansa pa. Mas malaking sahod ko doon kung magiging caregiver ako. Walang gustong tumanggap ng pag-aalaga kay nanay. Alam mo naman ang usapan doon sa probinsya tungkol sa kanya. May kaalaman daw sa pambabarang kahit na wala naman. Ang mga pinsan mo naman, tiyuhin at tiyahin. May kanya-kanya ring buhay. Ayaw nila mag-alaga ng matanda. Kung ayaw nila, ayaw ko rin. Dami-daming iba dyan eh. Alukin mo yung hikahos. Yung kailangan talaga ng pera para tanggapin nilang alagaan si Lola. Kawawa naman ang nanay kung inaayawan siya at pinagpapasapasahan ng ganyan. Sige na, ako nang bahala magpasahod sa'yo. Total naman hindi ka pa naman natatawagan ng agency na inaplayan mo dyan. Mahina na rin naman ang nanay. Hindi ka naman na mahihirapan sa kanya. Pero pa, nandito sa Maynila ang buhay ko eh. Dito ako lumaki. Anong gagawin ko doon? Huling punta natin doon para sana magbakasyon. May kumalat pang balita na may nakitang bangkay ng babae sa sementeryo na pinagkukuha ang lamang loob. Ang tagal na noon. Nahuli na rin ang sospek sa pagpatay doon sa babae. Kaya sige na, Arlan. I won't take a no as an answer. Utos ko to bilang tatay mo. Kaya't sundin mo na lang ako. Ito ang Aswang Radio. Minsan na rin ba kayo nagmahal ng taong pilit na sinasabi ng ibang tao na mali para sa'yo? Tuso ang pag-ibig. Napatunayan ko yan mula sa mga kwentong naririnig ko mula sa ibang tao. Pero anong gagawin mo kung ikaw ang malagay sa sitwasyon na papipiliin ka kung pag-ibig o kaligtasan mo? Handa ka bang isakripisyo ang sarili mo para sa pagmamahal na maaring ang isang paa mo ay nasa bingit ng kamatayan? Naway masagot mo ang katanungan ko sa ibaba at magbabasa ako. Nais mo bang malaman kung pumayag ako sa gusto ng aking ama? Pakinggan mo sana ang kwento ko hanggang dulo. Magandang araw po sa inyo, DJ Yumi. Ako nga pala si Arlan, hindi ko tunay na pangalan. Edad na 37 na rin ngayon at nangyari ang ibabahagi kong kwento, 12 taon na rin ang nakalilipas. 25 ako nung mga panahong yon. Nag-a-apply sana ako patungo sa ibang bansa kaya unemployed ako at ang Papa Marcelo ko ang sumusuporta sa akin sa mga gastusin dahil nga wala akong pinagkukunan ng pera. Ang kaso, kinailangan ng Lola Conchita ko ng mag-aalaga sa kanya matapos umalis ng carer niya. Wala na muling tumanggap ng trabaho. Paano kasi, bali-balita na yung huling nag-alaga kaya raw umalis at nawalang parang bula dahil dinasalan daw ng aking lola. Sumpa ba, kumbaga? Di ko alam kung totoo nga ba ang mga paratang sa kanya pero nakilala ko naman siyang mabait at mapagmahal na lola nung malakas pa siya. Nang sabihin ng papa ko na siya ang magbibigay ng sahod ko, wala na rin ako magawa kundi ang pumayag. Kinuha ko ring pagkakataon yon para makapagpahinga malayo sa Maynila. Di naman daw ganun kabigat ang gagawin ko. At least, yun ang sabi, na pinaniwalaan ko na lang din naman. Kung paanong magiging kwentong aswang ang karanasan ko, samahan mo akong balikan ang alaalang nagpabago ng pananaw ko sa buhay. Buti naman at sinagot mo rin. Ilang araw mo nang ini-ignore ang mga tawag ko. Hindi ka pa rin ba nakakapag-isip? Di ba sinabi ko naman sa iyong utos ko yon? Wala ka ng ibang pagpipilian kundi sundin mo. Bakit kasi hindi pa kayo umuwi pa? Ang tagal-tagal nyo na dyan sa Saudi. Imposible namang wala pa rin kayong ipon hanggang ngayon. Mataas na ng posisyon mo dyan, sabi mo. Dyan mo na ba gustong mamatay? Oy Arlan, ang bunganga mo ha. Malakas pa ako para dyan sa sinasabi mo. At ang ibig ko ring sabihin, hanggat malakas pa ako, hindi ako titigil magtrabaho. Basta kapag nakuha ako sa isa sa mga in-applyan ko, umuwi ka na ng Pilipinas. Magpahinga ka na. Hindi naman porke kaya pa ng katawan mo, abusuhin mo na. Ba,
May malasakit ka rin pala sa akin, ano? Akala ko puro katigasan lang ng ulo ang alam mong pairali. Pero sandali, at huwag mong iniiba ang usapan nating dalawa, ha? Huwag mong pinapatagal ang pagdidesisyon. Patagalin mo man. Hindi naman magbabago ang isip ko na ikaw ang gusto kong mag-alaga kay nanay. Napipilitang umabsent ang pinsan mong si Louie. Salitan sila ng tiyo pabling mo kasi walang naiiwan sa lola mo. Papa naman kasi, ang boring kaya sa probinsya. Walang party doon, walang nightlife. Di tulad dito sa Maynila. No, ayan. Yan ang gusto mo. Magpapasarap. Kailan ba papasok sa utak mo na hindi ganyang kasaya ang realidad ng buhay? Hindi habang buhay, ganyan lang dapat ang gawin mo. Saan ka pupulutin yan? Para mo namang sinabing wala akong pangarap dahil gusto kong maging masaya lagi. Naghihintay na lang naman ako ng tawag eh. Wala pa naman, hindi ba? Di hanggat wala pa, mag-alaga ka muna ng lola mo. Kapag ang mga kamag-anak natin may karapatang humindi, ako bawal? Hindi mo kasi ako naiintindihan, Arlan. Gusto ko makabawi sa nanay. Sa lahat ng anak niya, ako ang madalang niyang makita. Mula nang magbinata ako, lumayo na ako sa kanya. Kahit kayo, alam niyo naman ang sinakripisyo ko. Gusto ko lang maipadama ang pagmamahal ko sa kanya sa pamamagitan mo, anak. Na kahit malayo ako, hindi ko siya kinakalimutan. Gusto mo palang makabawi? Di ikaw ang umuwi. Ikaw ang mag-alaga. Ganyan ba talaga katigas ang loob mo? Kung ganun kakausapin ko ang nanay mo. Lahat ng gamit mo na ako ang nagbigay, hindi mo na pwedeng gamitin. Ipapakuha ko na sa kanya. Kabilang na ron ang kotse na nabili ko. Ano? Sige, isipin mo kung alin ba sa mga gamit mo ang ikaw ang bumili. Siguro ilang pirasong brief at medyas. Baka nga hindi ka rin makabili ng mga yan at hinayaan mong butas-butas ang sinusuot mo. Papa naman parang hindi naman patas yan. Ikaw ang hindi nagiging patas sa atin, Arlan. Minsan lang ako makiusap sa iyo. Hindi mo pa ako mapagbigyan. Kaya mukhang kailanganin kong seryosohin to. Oo na, sige na. Para mo naman akong tinatanggalan ng karapatan sa buhay ko pa Sige na, payag na ako. Tignan mo. Kailangan mo pa talagang takutin para lang mapapayag ka. Sige, magayos ka na ng mga gamit mo kung gano'n. Patadalang kita ng pera mo, allowance, at sa isang araw bumiyahe ka na kaagad papunta doon. Sa isang araw na agad? Oo. Kung pwede nga lang bukas na. Hindi. Sa isang araw na. Mag-aayos pa ako ng mga dadalhin ko doon. Tsaka hayaan mo namang makapagpaalam ako sa mga kaibigan ko. Hindi na ba pwedeng i-extend? Hindi na. Baka bigla pa magbago ang isip mo. Sige na. Ayusin mo na ang lahat dyan. Ibababa ko na itong tawag. Wala na akong nagawa, DJ Yumi. Alam ko namang kahit anong ayaw ko sa gusto niya, siya pa rin ang masusunod. Mabait naman ang papa. Yun nga lang, may pagka-istrikto rin siya. Gusto niyang masusunod siya kasi ang lagi niyang katwiran, alam niya kung anong mas nakakabuti. Kaya naman pagkatapos ng tawag na yon, napabuntong hininga na lamang ako habang nililibot ang paningin sa 4 na sulok ng aking kwarto. Nag-ayos na ako ng mga gamit. Ang mama Amelia ko sinabi rin sa aking mas mainam na sundin ko na lang ang papa kaysa mawala ang halos lahat ng gamit ko sa akin. Malungkot ako habang inilalagay ang mga bag ko sa kotse. Binilinan niya na lang akong mag-ingat at magpahinga rin sa pagmamaneho sa gitna ng mahabang biyahe papuntang probinsya. Sa gitna ng daan para akong lumulutang habang lula ng kotse na biglang tumawag sa akin ang chopabling na kapatid ni Papa. Hello, Uncle. Napatawag po kayo. Arlan, ikaw ba'y nasa biyahe na, anak? Tumawag kasi sa akin ang papa mo kaninang umaga. Ngayon daw ang punta mo rito. Opo. Huminto lang po ako saglit sa pagmamaneho gawa ng tumatawag kayo. Ganun ba? Siniguro ko lang para makapagluto ako rito sa auntie mo at maayos ko ng magiging kwarto mo sa bahay ni nanay. Mga 3 oras pa po sigurong pagmamaneho.
Liban na lang kung hihinto ako para makapagpahinga. Mukhang gagabihin ka na ng dating mo rito, ano? Sa tingin mo? Kung ganun, tandaan mo naman ang daan, hindi ba? Kapag papasok ka sa barangay natin, huwag mo nang bilisan ang pagmamaneho mo. Bagalan mo lang para hindi ka na mapansin ng ibang tao. Tapos kapag padaan ka na sa resort, yung private resort na malaki at kulay asol, bilisan mo. Umarangkada ka hanggang sa makalayo ka doon para hindi ka na makita. Bakit po? Para namang ang weird ang bilin niyong yan, Tito. Basta sundin mo na lang ang sinasabi ko. Hindi ka pwedeng maging takaw sa paningin ng iba. Mag-iingat ka at huwag mong gawing biro o ibaliwala ang sinabi ko sa'yo. Ano bang meron, Uncle, kung hindi ko sinunod yan? Sundin mo na lamang kung ayaw mong mapahamak. Baka kapag sinuway mo ko, hindi ka na makarating pa rito. Ikikwento ko na lang pagdating mo kung bakit. Sa ngayon, bumiyay ka na ulit. Kung kaya mong makarating rito ng may araw pa, gawin mo. Sige po, bahala na. Naguguluhan ako sa sinabi ng aking tsupabling. Di ko alam kung para saan nga ba ang bilin niyang yon at kung bakit tila napakaseryoso niya. Noon naman walang ganun. Di ko matandaan kung ginagawa ba ni Papa yun noon kapag umuwi kami pero pinili ko na lang ding ipagkibit balikat. Nangangalay ang braso ko sa haba ng biyahe kaya paminsan-minsan ay humihinto ako kahit 10 minuto para lang magpahinga. Dumidilim na nang makarating ako sa bayan namin. Naalala ko bigla ang bilin ni Tio na makapasok na ako sa mismong barangay namin. Kakaiba ang lamig doon, DJ Yumi. Siguro dahil malapit sa bundok at talagang sagana sa mga puno ang lugar. Dahan-dahan lang ako sa pagmamaneho. May mga tao pang sumisilip sa mga bintana nila. 8:00 pa lang noon ang mga oras na yon pero kapansin-pansing wala na halos tao sa daan. Di tulad sa syudad na kung kailan gabi mas maraming tao. Pero nang makarating ako sa private resort na sinasabi ni Chopabling, ipapaarangkada ko na sana ang kotse nang biglang magloko ang makina nito. Wari mo'y makinang inuubo at naghihingalo. Ay, shit! Nasiraan pa ng kotse. Kung kailan naman malapit na ako, tsaka pa nagkaroon ng aberya. Problema naman ng sasakyan to. Nag-overheat. Ay, aberya naman talaga, oo. Saan ko naman ipapagawa to rito? Mukha namang walang malapit na talyer. Layo-layo pang bahay, oh. Magtatanong na nga lang ako. Bigla na lang huminto. At saka umuusok ang makina. Kailangan mo ba ng tubig? Oo, sana. Baka pwedeng makahingi sa inyo kahit isang timba lang. Kailangan lang talagang mabuhusan itong makina eh. Ang layo na rin kasi ng binyahe ko eh. Ganun ba? Dayo ka ba rito? Parang gano'n na nga. Bakasyonista. Taga rito ang pamilya ng papa ko. Kinailangan ko lang umuwi. Sige, sandali lang. Kukuha lang ako ng tubig. Hindi mo ba kailangan ng tulong? Baka mabigatan ka sa pagbubuhat. Ako na lang. Hindi na. Baka makita ka pa ng Auntie Marisa ko. Mapapagalitan ako at lumabas ako nang walang paalam. Nagwawalis kasi ako dyan sa bakuran tapos parang narinig kita nagsasalitang mag-isa. Nakakahiya naman.
Baka isipin mo pang baliw ako. Hindi naman. Ayos lang. Papasok lang ako saglit. May linya naman ng tubig dito sa labas. Babalik na lang din ako agad. Sigurado ka? Hindi mo na kailangan ng tulong ko, ha? Oo, dyan ka na lang. Tumalikod na sa akin ang babae at muling pumasok sa loob ng resort. Mula sa labas kahit medyo malayo, dinig ko ang agos ng tubig. Para akong tanga na napangiti mag-isa, DJ Yumi. Ang cute kasi niya. Parang mahinhin at hindi makabasag pinggan kung kumilos. Para bang siya ang pinakaunang magandang nangyari sa akin nang umuwi ako roon. Ganun po ang naramdaman ko. Na lumabas ulit siya, bitbit na niya ang isang timba ng dating pinaglagyan ng pintura. Puno yun at talagang nabuhat niya na walang kahirap-hirap. Bakit puno? Okay lang naman kahit kalahati lang. Hindi ko naman magagamit lahat yan. Hindi ko naman kasi alam kung gaano karaming kailangan mo eh. Sige na, bilisan mo na. Bago pa mapansin ng auntie ko na wala ako sa loob. Bakit para namang takot na takot ka sa tita mo? Ayoko lang siya magalit sa akin. Medyo strict at suplada kasing isang yun. Parehas pala sila ng papa ko eh. Pero di naman ako takot sa kanya. Ano nga palang pangalan mo? Ako pala si Arlan. Tawagin mo na lang akong Rana. Rana. Ang gandang pangalan ha, parang ikaw. Salamat nga pala ha. Akala ko kailangan ko pang humingi ng tulong sa malayo. Walang anuman. Malayo pa bang inyo rito? Hindi naman. Malapit na lang din. Hindi ko lang maiwan tong kotse rito. Hanggang makina tapos sinayaan lang muna yun. Sinubukan kong start at gumana naman. Muli akong lumabas at nagpasalamat kay Rana. Ang kaso nga lang, bigla namang may lumabas sa gate. Bumakas naman agad ang takot sa mukha niya habang ako naman ay nagulat. Mukha kasing masungit ang ginang. Medyo namumuti na rin ang mga hibla ng buhok nitong mahaba. Papasa nga siyang panakot sa horror movie na mangkukulam sa itsura niya. Lumagpas kay Rana ang tingin niya at napunta sa akin yon. Bakit nasa labas ka, Rana? At sino ang lalaking ito? Auntie, nasiraan po kasi siya. Tinulungan ko lang. Bakit hindi ka man lang nagpaalam sa akin? Bigla-bigla ka na lang nawawala. Sorry po. Pasensya na po. Kailangan ko lang po talaga ng tubig. Sumilip kasi siya sa gate ninyo kanina kaya nagbakasakali na rin akong makahingi sa kanya ng tubig. Wala naman po siyang kasalanan. Gayon lang kita nakita rito. Dayo ka? Parang ganun na rin po. May mga kamag-anak ako rito. Kailangan ko lang umuwi dahil aalagaan ko po yung lola ko. Sinong lola? Anong apelyido ng mga kaanak mo rito? Mga San Diego po. Si Lola Conchita. Siya po yung lola ko. Yung magkukulam. Hindi po mangkukulam ang lola ko. Kwento lang yun. Rana, pumasok ka na sa loob. Dalhin mo na yung timba. Ako na magsasara nitong gate. Rana, salamat. Salamat din po sa inyo. Mauuna na rin ako. Mabuti pa nga. At huwag ka nang magkakamaling bumalik ulit dito. Natakot ako sa tiyahin ni Rana, DJ Yumi. Nagmadali na akong umalis. Di ko kasi gusto kung paano tumingin ang ginang. Nang makarating ako sa bahay ni Chopabling, nakasandal siya sa hamba ng pinto habang naninigarilyo. Tila hinihintay talaga ang pagdating ko. Lumabas na rin ang pinsan kong si Louie nang marinig ang paghinto ng kotse sa labas ng kanilang bahay. Sa wakas nakarating ka na rin, Arlan. Ginabi ka naman na yata ng gusto. Mano po, Uncle? Ano nangyari, Insan? At ngayon ka lang. Sabi ni Uncle Marcelo, maaga naman daw umalis sa inyo. Di ko nga rin alam kung bakit ako inabot ng ganitong oras. Hindi ko na namalayan, 9:00 na rin pala. Halika na rito sa loob at si Louie na ang bahalang magbaba ng mga gamit mo. Alam naman namin pagod ka. Hinintay ka rin muna namin makauwi para sabay-sabay na tayong kumain. Ay, sana po inauna na kayo. Anong oras na Baka gutom na kayo. Sigurado naman kaming gutom ka ring uuwi, kaya mabuti pang
Pare-parehas na lang tayo, hindi ba? O siya, halika na rito sa hapag. Susunod na lang yan si Louie. Sa bahay na ni nanay sa kabila niya ibababa ang mga gamit mo para hindi ka na mag-aakot uli. Opo, sige po, salamat. Magluto ako ng sinigang na ipon. Ito kasi ang natatandaan kong paborito mong ulam. Wow! Parang mawawala yata agad ang pagod ko rito ah. May hinog na mangga pa oh. Mahal to sa Maynila. Dito, libreng-libre lang ang mga yan. Kumain ka na. Hintayin na po natin si Louie para po hindi naman din nakakahiya. At pinaghintay ko kayo ng matagal. Ayos na. Parang dala mo ang buong bahay rito sa pag-uwi ah. Saan? Bibigat nitong mga gamit mo eh. Hindi ko kasi kayang iwan ng iba dyan eh, kaya dinala ko na lang din. Mga collection ko ng pabango. Pabango? Ha, baka naman. Mamaya, mamili ka na lang sa mga yan at spray mo. Kumain na muna tayo at mamaya na yan. Opo, Uncle. Insan. Bakit ka nga pala natagalan? Nagkaaberya pa kasi kung kailan malapit na ako rito. Nandito na ako mismo sa barangay natin. Tumirik yung sasakyan. Sabi ni Uncle, bilisan ko raw ang pagdadrive kapag nasa resort na. Paparurutin ko na sana bigla nagluko ang makina. Ayaw na umandar. O anong ginawa mo? Buti at napaandar mo agad. Hindi po talaga. Mabuti na lang may lumabas sa babae dun sa may resort. Si Rana. Kilala niyo po ba? Basta yung maganda babae dun. Binigyan niya ako ng tubig. Ano? Nagkatinginan ng mag-ama dahil sa sinabi ko. Sa mga itsura nila, para na silang nagpapalitan ng salita sa pamamagitan lang ng tinginan at sila lang din yung nagkakaintindihan. Naguluhan naman ako kung bakit parang gulat na gulat silang dalawa. Bakit po? May problema ba? Buti nakauwi ka pa rito ng buhay. Nang walang kahit anong sugat man lang. Ha? Anong ibig mong sabihin? Kaya nga kita pinagmamadali kapag nandun ka na dahil delikado sa lugar na yon. Lalo ng mga tao doon. Yung sinasabi mong Rana. Oo, maganda ka siya. Pero aswang ang isang yon, Arlan. Kaya mag-iingat ka sa kanya. Mapanlin lang ang itsura. Tama ang sinabi ni Tatay Insan. Gets kita, maganda siya. Kaso, tuso. Paano naman siya naging aswang? Ang bait-bait niya nang humarap sa akin kanina. Wala naman siyang ginagawang masama. Tinulungan niya pa nga ako eh. Kung tunay ngang aswang siya, di sana may ginawa na siya sa akin, di ba? Wala naman. Buhay na buhay nga ako. Oh. Humihinga pa ako sa harap ninyo. Yan na nga ang nakakapagtaka eh. Paanong buhay ka pa? Ano? Hindi na tinatao ang resort na yun, Arlan. Dahil sa mga bali-balitang si Rana, binibihag nga mga dayong lalaki. Pagkatapos hindi na nakakauwi, ilang beses nang may nangyaring aksidente sa resort nila. Matatagpuan na lang ang katawan ng dayo, lumulutang sa swimming pool. Walang kahit anong sugat, pero patay na. Ang dahilan parang hinigop hanggang sa matuyot. Hindi lang direktang maituro ng pulis na si Ranang may gawa. Walang sapat na ebidensya at malinis ang pagkakagawa. Pero ang usap-usapan dito, bayad pati ang mga pulis para lang hindi sila makulong. Baka naman nalunod lang. Ang nalulunod, lumalaki ang katawan gawa ng naipong tubig. Hindi natutuyot. Saka sinong nalulunod sa pambatang tubig? Hindi ba't bata lang din? Pero ang mga yon matatanda na. Hindi lang din yun isang beses nangyari kundi marami na. Kaya kung ako sa'yo, mag-iingat ka, Insan. Ang madalas din ang binibiktima, mga dayo. Baho ka lang sa paningin ni Rana. Baka sa susunod ikaw nang bibiktimahin niya. Kaya dito ka na lang sa bahay. Tutal, aalagaan mo lang naman si Lola eh. Hindi mo na kailangan pumunta pa sa kung saan. Hindi ko alam kung maniniwala ako. Mukha naman siyang mabuting tao. Pero sige, wala na rin namang masama kung mag-iingat. Tama. Makinig ka sa amin ang pinsan mo bilang matagal na kaming nandito at halos kilala na namin ang lahat ng nandito sa barangay.
Nakakagulat lang pong malaman na may ganun palang kwento sa kanya. Mukha pa naman siyang mahinhin at hindi gagawa ng masama. Takot na takot pa nga siya sa auntie niya eh. Hindi natin alam kung bakit. Pero sa hulma pa lang ng kanyang Auntie Marisa, kahit sino naman matatakot sa kanya. Kung aswang si Rana, malamang ganun din ang mga kamag-anak niya. Nagmamadali na nga akong umalis kanina kasi para niya akong kakainin ng buhay. Siguro naman yun na ang una't huling beses na makikita mo sila. Magiging abala ka na rin sa pag-aalaga kay Lola kaya hindi ka na rin gaano makakaalis. Kung lalabas ka man, huwag ka na sigurong mapapadpad doon para hindi ka na mapahamak. Tama. O siya, sigurado akong naging mahabang araw mo ngayon. Kumain ka lang ng kumain, pagkatapos magpahinga ka na at dumiretso sa kwarto mo. Nagulat ako sa nalaman ko mula sa kanila, DJ Yumi. Kung nasabi agad yun sa akin ni Chopa Bling, di na siguro ako nagtagal doon at tinula ko na lang ang kotse hanggang sa makalayo ako. Pero sa tuwing maalala ko naman ang mukha ni Rana, parang hindi naman ako nagsisisi. Bagkus natutuwa ako na nakita at nakilala ko pa siya. Di ko nga lang akalain na ang ganun kagandang mukha, may tinatago palang napakalagim na sikreto. Kasabay nun napaisip ako, kung alam naman pala ng lahat na sila yung mga aswang, bakit hindi pa sila tinutugis para parusahan? Kinabukasan ay maaga akong ginising ni Chopa Bling bago siya pumasok sa trabaho. Ako na raw ang bahala kay Lola Conchita sa araw na yon. Madalas daw ay 7:00 pa lang ay gising na siya. Kahit inaantok pa, tumango na lang din ako at bumangon. Naabutan ko na sa sala si Lola Conchita, nakatanaw sa labas ng bintana. Nang matapos akong maghilamos, narinig ko siyang inalalayan ng pinsan ko na paalis na rin noon para magtrabaho bilang pharmacist sa bayan. Lola! Kumusta po? Mano ho? Marcelo, anak ko. Ay la, hindi po ako si Papa. Ako po si Arlan, anak niya. Arlan, abo ko. Ikaw na pala yan. Kabukhang kamukha mo kasi ang papa mo. Kailan ka pa nakauwi? Kagabi lang po. Hindi ko na kayo ginising at himbing na rin ang tulog ninyo. Ang laki-laki na pala ng apo ko. At lumaki ring gwapo kagaya ni Louie. Ay nako si Lola, nambola pa talaga. Wag po kayong mag-alala. At ako na mag-aalaga sa inyo. Hindi niyo na ako kailangang bulahin. Ako'y nagsasabi lang naman ng totoo. Para kayong lolo nyo nung nabubuhay pa. Nakuha nyo ang hulma ng mukha at tagos ng ilong niya. Parang hindi naman nakuha ni Louie. Kumain na ba kayo, La? Tara na, mag-almusal na tayo. Kape lamang ako at tinapay, apo. Pwede pa ba sa inyong kape? Gatas na lang, ipagtitimpla ko kayo. Medyo malakas pa naman ang lola. Yun nga lang, medyo hirap na rin talaga siyang maglakad kaya kailangan niyang alalayan. Kailangan niya talaga ng bantay dahil walang naiiwan sa kanyang kasama sa bahay. Maayos pa rin naman siyang kausap, kaya lang paulit-ulit na rin siya minsan, lalo na sa mga kwento niya. Nakakalimutan niya na nabanggit na pala niya yon pero niintindi ko na lang at nakikinig pa rin ako dahil ganoon naman na talaga kadalasang sakit ng mga matatanda. Mabilis lumipas ang oras habang inaalagaan ko si Lola Conchita. Akala ko talaga mahihirapan ako, pero karamihan ng oras niya sa hapon ay itinutuon niya lang sa pag-idlip sa kanyang tumba-tumba. Nakatitig lang ako sa labas ng bintana. Pinagmamasdan ng mga puno habang iniisip pa rin ang mukha ni Rana. Di ko maikakaila na kahit may babala ang mga kamag-anak ko, may kung anong humihila sa akin na gustong malaman ng totoo. Ngunit ang kapayapaan ng hapong yon ay biglang nabulabog nang marinig ko ang mabilis at mabibigat na yabag sa aming hagdanan. Arlan! Arlan! Nasaan ka? Uncle! Bakit po kayo nagmamadali? Akala ko ba sa gabi pa ang uwi ninyo? Salamat sa Diyos at nandito ka. Akala ko ikaw nang natagpuan doon sa maestero. Ano pong sinasabi ninyo? Estero? Sino pong natagpuan? Nandito lang naman po ako buong maghapon, hindi ako umaalis. May bangkay na lalakig nakita, Arlan.
Puting t-shirt din ang suot. Parehas ng suot mo kagabi. At halos kasing tangkad mo. Nang mabalitaan ko sa mga katrabaho ko, kumaripas agad ako ng pauwi rito dahil baka lumabas ka. Kalma lang po, Uncle. Kanina pa ako rito sa tabi ni Lola. Hindi po ako lumalabas. Bakit po ba kayo takot na takot? Dahil doon yon malapit sa resort nila Rana nakita. Sinabi ko na sa'yo na tuso ang mga yon. Sigurado po ba kayong patay na? Baka naman po nahimatay lang o biktima ng kung ano. Mga budol-budol. Uso po yun ngayon eh. Halika, sumama ka sa akin para makita mo. Para maging babala na rin sa'yo na hindi ako nagbibiro tungkol sa mga aswang na yan. Eh paano po si Lola? Wala siyang kasama rito. Nandiyan ang auntie mo. Kauuwi lang din. Tulog naman ang lola mo at saglit lang din tayo roon. Para lang mapatunayan sa'yo na hindi biro ang mga
rito sa tapat ng pag-aari ko. Magandang hapon po. Napadaan lang naman po ako. Napadaan. Kanina pa kita napapansin sa butas ng gate. Kanina ka pa palingar-lingar rito. Sinong hinahanap mo? Wala po. Ano lang po, nagpapahangin lang. Kakaiba po kasing dapit hapon dito sa inyo. Ang sarap pagmasdan. Huwag mo kong madaan-daan sa bola, bata. Huwag mo kong binubuladas. Kilala kita. Ikaw yung pamangkin ni Pabling, hindi ba? Bakit ka nandito? Umuwi ka na sa inyo. Baka ipakula mo pa ako sa lola mo. Siguro'y nandito ka para ibintang sa amin ang nangyari doon sa patay, ano? Wala po. Nabalitaan ko lang po yung tungkol doon. Nakakatakot nga po eh. Kaya pauwi na rin po talaga ako. Kung ganon, bakit hindi ka pa lumalakad? Alam mo ang mga dayo rito, madalas napapahamak dahil sa sobrang kuryosidad. Baka gusto mong matulad doon sa nakita ninyo kanina. Hindi po sa ganon. Nagandahan lang po talaga ako sa paligid ninyo. Pasensya na po kung naistorbo ko kayo. Umalis ka na habang maaga pa. Hindi maganda sa mga batang tulad mo ang nagpapagabi sa tapat ng bahay na hindi mo naman na lamang pasikot-sikot. Maliwanag ba? Opo, maliwanag po. Aalis na po ako. Halos mga tugang tuhod ko. Ang tingin niya tila tumatagos sa kaluluwa ko at ang itak na hawak niya sumasalamin sa huling sinag ng araw. Takmang tatalikod na ako nang mapansin ko ang isang anino sa likuran niya, sa loob mismo ng bakuran. Si Rana. Nakatayo siya sa ilalim ng puno ng mangga. Maputla ang mukha at may takot sa mga mata. Rana. Sinong kinakausap mo? Wala po, sabi ko po, sige po, una na ako. Pasensya na po ulit. Siguraduhin mo lang. Dahil sa susunod na makita pa kitang umaligid dito, baka mapagkabalan kitang magnanakaw. Nakikita mo ba itong itak na ito? Lagi ko tong dala. Baka maitaga ko sa iyo to nang wala sa oras. Mukha kang gagawa ng hindi maganda. Sulong! Uwi na! Huwag ka nang gagawin rito. Opo, hindi na po mauuli. Rana na umalis na ako. Habang papalayo ako sa resort, unti-unti kong naramdaman ang panginginig ng kamay ko. Kailangan kong malaman kung biktima rin ba si Rana o bahagi ng lagim na kumakain sa bayang yon noong mga panahong yon. Hindi ko talaga kayang patahimikin ang isip ko. Kahit pa nakita ko na ang bangkay sa estero at hinarap na ng lalaking yon ng may itak, parang may kung anong magnet sa resort nila Rana na humihila sa akin pabalik. Isang gabi pag-uwi ng pamilya ni Chopabling galing trabaho at natapos na kaming maghapunan, nagkunwari akong pagod at diretso sa kwarto. Pero nang masiguro kong abala na sila sa paghanda bago matulog at mahimbing na ang tulog ni Lola Conchita, dahan-dahan akong lumabas. Tinalunton ko ang madidilim na eskinita. Umiiwas sa bawat tahol ng aso hanggang sa makarating ako sa gilid ng bakod ng resort. Nagtago ako sa likod ng malaking puno ng akasya, naghihintay ng pagkakataon. Maya-maya pa bumukas ang maliit na pinto sa gilid ng gate. Lumabas si Rana, bitbit ang isang itim na plastik ng basura. Rana! Ay, kabayo! Arlan, ano ba ginagawa mo rito? Muntik ko na mabitawan tong basura. Umaano ka dyan? Baka makita ka na naman ng chewing ko. Akala ko kung ano nang gagawin si ni Uncle Fernando. Pasensya na kaya nga ako nandito sa gilid. Ayaw ko lang kasi makita ako ng uncle mo. Kanina pa ako nag-aabang dito. Kumusta ka? Ikaw talagang hinihintay ko noon. Kaso siyang lumabas? Bakit bumalik ka pa? Delikadong ginagawa mo. Pinagsabihan ka na niya, di ba?
Nakita mo naman kung paano magalit si Uncle. Bakit ba ang tigas ng ulo mo? Gusto lang naman kitang makausap ng maayos. May mga gusto lang din kasi akong itanong sa'yo. Tara, lakad-lakad muna tayo sa baryo. Hindi pwede. Baliw ko ba? Hindi ka ba natatakot? Malamang husgahan ka ng mga makakita sa'yo kasama ko. Ayoko lumabas sa sentro. Alam mo naman na siguro mga kwento at ang tingin ng mga tao sa amin dito. Parang bawat hakbang ko, may mapanghusgang mga mata nakabantay. Eh kung ganun, doon na lang tayo sa pampang ng ilog. Malapit lang yun dito, tahimik pa. Kahit sandali lang, Rana. Gusto lang talaga kitang makausap. Sige na nga. Sandali lang talaga ha. Kailangan ko makabalik ka agad bago mapansin ni Auntie Marisang wala ako sa loob. Naglakad kami ng tahimik patungo sa tabing ilog. Ang tanging naririnig lang ay ang mahinang agos ng tubig at ang kaluskos ng aming mga tsinelas sa tuyong dahon. Naupo kami sa isang malaking bato sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan. Doon tinitigan ko siya. Sa ilalim ng buwan, mas lalong lumilitaw ang kanyang ganda na tila may halong misteryo. Pero ang mga mata niya ay puno ng lungkot na hindi ko maipaliwanag. Rana, hindi naman sa pinaparatangan kita ha. Alam kong hindi rin naman tayo close pero mabuting tao rin naman ang turing ko sa'yo mula nang tulungan mo ako. Pero gusto ko rin sanang matanong ka. Para lang makasiguro ako. Totoo ba yung mga kwento-kwento rito sa barangay? Yung tungkol sa pamilya ninyo? Alam ko naman ang sinasabi nila, Arlan. Naaswang daw kami. Na kami ang dahilan ng mga nawawalang tao. Pero maniwala ka sa akin, hindi yung totoo. Pero bakit ganun na lang ang takot ng mga tao sa inyo? Pati si Tio Pabling, halos ayaw nga niyang mabanggit ang pangalan ninyo eh. Lalo na nung kwento kong tinulungan mo ko. Dahil sa mga kamag-anak ko, si Uncle Fernando at Auntie Marisa, sadyang istrikto lang sila at pabalya ko makapag-usap. Minsan, kahit potential guest sa resort, inaaway nila kaya walang gustong pumunta. Sayang naman yung resort ninyo kung ganun. Mukha namang maganda ang loob. Yun ang masakit. Pinaghirapan yun ng mga magulang ko kaso parehas silang nawala dahil sa sakit. Ngayong wala na sila. Parang nasasayang lang lahat dahil sa ugali ng mga naiwan. Di minsan, hindi ko naranasan manakit ng tao, Arlan. Tao din ako. Nasasaktan din sa mga paratang nila. Naniniwala ako sa'yo. Nakikita ko sa mga mata mo na wala kang masamang ginagawa. Na mabuti ka. Iba ka sa mga kwentong naririnig ko. Salamat, Arlan. Ikaw lang yata naglakas loob na pakinggan ako eh. Ang totoo nga niyan. Bukod sa mga guests sa resort namin na madalang lang, ikaw lang talaga nakausap ko ng ganito. Na itinuring akong tao at hindi parang tao may nakakahawang sakit kung layuan. Hindi naman siguro tamang makinig na lang sa mga kwento ng basta-basta, di ba? Hindi ko rin alam kung bakit nagtatanong ako sa'yo. Sadyang iba lang ang pakiramdam ko. Hindi ko na rin alam kung kailan na nga ba nagsimula ang mga yan. Na kami raw yung kumukuha sa mga dayo. Ako pa nga halos ang ituro. Na inaakit ko raw para mabiktima. Kung ganun nga, siguro nung una pa lang kita nakita, sinagpang na kita. Kaya nga eh. Kaya nga nagtatakang pinsan ko eh. Paano raw akong nakauwing buhay kung ikaw ang tumulong sa akin? Hindi ko kayang gawin yung sinasabi nila. Mga pulis na mismo nagpatunay na malinis ako. Pero walang gustong maniwala. Bulag kasi sila sa katotohanan. Paniniwalaan nila kung ano lang ang gusto nilang paniwalaan. Siguro nga. Pero matagal ko na rin tinanggap. Mas payapa ang buhay ko kung malayo ako sa ibang tao. Pero sa akin, sana wag kang matakot. Sana, hayaan mo rin akong lumapit sa'yo. Hindi naman ako tulad ng iba dyan eh. Pwede tayo maging magkaibigan, Arlan. Pero hanggang dun lang. Oo naman. Ayos lang sa akin. Mabuti naman. Sana naintindihan mo rin ako. Pero kailangan ko nang bumalik. Pag-iisang oras na rin ako nawawala eh. Salamat sa sandaling oras, Arlan ha. Kahit na ako lang. Sige, ihahatid na kita sa may gate ninyo. Ayokong may mangyaring masama sa'yo habang pabalik. Tsaka, pwede naman nating ulitin to. Siguro mga 1 o 2 beses sa isang linggo. Para maramdaman mo ring may kaibigan kang hindi ka huhusgahan.
Habang pabalik kami, ramdam ko ang gaan ng loob ko. Parang nabura lahat ng hinala ko nang marinig ko ang paliwanag niya. Akala ko'y maayos na ang lahat pero nang makarating kami sa tapat ng maliit na pinto ng resort at pagkapasok ni Rana, biglang may sumilaw na liwanag mula sa isang paparating na sasakyan. Isang motor ang huminto mismo sa tapat ko. Sa tindi ng liwanag, napapikit ako hanggang sa marinig ko ang pamilyar na boses na puno ng galit. Si Chupabling. Sinusundo ako na parang batang nagliliwaliw maghapon sa labas at nakalimutan ng umuwi. Arlan, anong ginagawa mo rito sa oras na to? Sabi ko na nga ba dito kita makikita eh. Uncle, kayo po pala yan. Nagpapahangin lang po ako. Nagpapahangin o nakikipagkita sa babaeng yon? Nakita ko kayo, Arlan. Akala mo ba maluloko mo ko? Uncle, nag-uusap lang kami ni Rana. Mabait naman po siya. Hindi siya... Tumahimik ka. Wala kang alam sa pinapasok mo. Sinabihan na kitang lumayo ka rito. Gusto mo pa talagang mapahamak? Pero uncle, tao rin po sila. Nasasaktan din sila sa mga kwento ninyo. Hindi sila tao, Arlan. Sa susunod na makita pa kitang umaaligid dito kahit pamangking kita, ako mismong kakaladkad sa iyo pabalik sa Maynila. Noong una ayaw mong umuwi rito. Pero kayo naman kung saan-saan ka sumusuot. Tara na, sumakay ka na rito. Bago ko pa makalimutan na kadugo kita. Opo, susunod na po. Napilitan akong sumakay sa likod ng motor ni Chupabling. Sa kanya mabilis na pinaandar ang motor niya. Napakapit na nga lang ako ng mabuti sa likod dahil para akong lilipad o mawawala sa likuran niya anumang oras. Simula nung gabing yun, pinili ko munang magpakabait. Sinunod ko ang lahat ng utos nila. Di muna ako lumabas ng gabi at itinuon ko ang atensyon ko sa pag-aalaga kay Lola Conchita. Pero kahit anong pilit kong maging normal, tila ang mismong bahay ang nagpapaalala sa akin na may hindi tama. Isang tanghali habang ang lahat ay himbing sa kanilang siesta, nagising ako dahil sa isang mahinang bulong na nanggagaling sa silid ni Lola. Sumilip ako sa pagitan ng pinto. Nakaupo si Lola sa dulo ng kanyang kama, diretsyong nakatitig sa bakanting silya sa kanyang harap. Ang nakapagtataka, pumubulong siya na parang may kakwentuhan kahit wala namang ibang tao sa loob. Ay, Diyos ko, ang gulo-gulo! Lola? Gising po ba kayo? Ewan ko ba sa batang yan? Bakit ba kasi umuwi rito sa atin? Delikado ng panahon ngayon. Hindi na katulad noong araw. Lola, sino pong kinakausap ninyo? Bakit po kayo bumubulong dyan? Ay, naku, Arlan. Eto, mga bata. Nagtatanong kung bakit daw ngayon ka lang nila nakita. Eh, sabi ko naman, lumaki ka sa Maynila kaya hindi ka nila nakilala agad. Anong mga bata, Lola? Tayong dalawa lang po ang tao rito sa bahay ninyo. Walang mga bata rito sa atin. Ay, ano, nasa harap ko lang. Ang kukulit nga eh. Madalas silang pumupunta rito kapag wala akong magawa para makipagkwentuhan. Sinabihan ko na sila na huwag kang takutin. Lola, wala pong tao dyan. Parang awa niyo na. Huwag niyo po akong takutin ng ganyan. Tanghaling tapat po. Hindi mo ba sila nakikita? Ay, nakatitig nga sila sa'yo. Kinikilala kang mabuti. Nung nakaraan nga sabi nila, may nakita raw silang sumusunod sa'yo, pero hindi tao. Hindi rin daw multo. Kulay itim na parang usok. Ang babait nga nila at silang nagtaboy. Binabantayan ka nila, apo. Lola, tama na po yan. Huwag na po kayong makipag-usap sa hangin. Matulog na lang po kayo ulit. Sige na po. Sabi ko naman sa kanila, matigas ang ulo mo, gaya ng lolo mo.
Alam nyo ba, dumaan ako kanina sa harap ng resort nila Fernando. May nakita akong van puti. Yung pang turista talaga. Oh, anong meron sa van na yon? Nako, lagot sila. Nagbaba sila ng mga bag, mga dayo. Mukhang mga foreigner na balak magbakasyon dun. 3 yata sila o hindi ko alam na kung nauna na ang iba nilang mga kasama sa loob. Puro lalaki. Baka naman gusto lang nilang subukan yung resort. Maganda naman kasi talaga yung lugar kung tutuusin. Lalo na yung pool. Tiningnan ko online. Kaya lang mababang rating. Ano? Sigurado ka ba talaga dyan, Louie? Nakita mo mismo? Oo, tay. Nakita ko pa nga si Fernando na sinalubong sila eh. Mukhang tuwan-tuwa yung matanda. Pero alam mo naman yun, parang laging may binabala kaya iba ang dating sa akin ng ngiti niya. Ang lalaki pa naman ng katawan ng mga lalaking yun. Napakadelikado ng ginawa ng mga dayong yan. Sigurado kung may masamang mangyayari sa mga yun sa susunod na araw, hindi na sila dapat magtagal doon. Dapat nga hindi na sila nagpunta. Pero huli na naman para pigilan pa natin sila. Bakit niyo naman nasasabing may masamang mangyayari agad? Hindi naman siguro lahat ng pumupunta doon napapahama. Ala, nilang beses ko bang sasabihin sa'yo? Ang resort na yon ay hindi para sa bakasyon. Nakita mo lang nangyari sa Estero. Hindi nakita kung sinong may gawa. Pero sigurado kung sila yon. Gusto mo ba bang maulit? Pero si Rana, alam kong hindi niya magagawa ang mga iniisip ninyo. Alam kong nasasaktan din siya sa mga paratang ninyong hindi nyo naman napatunayang siya ang may gawa. Tumahimik ka na, Arlan. Wala kang alam sa kasaysayan ng pamilyang yon. Huwag mong ipagtanggol ang hindi mo naman talaga kilala. Insan, makinig ka na lang kasi. Delikado talaga. Kahit kami ni tatay, ayaw naming lumapit doon kapag gabi na. Pinili ko na lang na manahimik. Ramdam ko ang pamumula ng mukha ko sa inis pero alam kong wala akong mapapala kung makikipagtalo pa ako. Alam kong lalo lang silang maghihigpit sa akin kung ipipilit ko ang panig ni Rana. Pagkatapos kumain, nagkunwari akong pagod at nagpaalam na babalik na sa bahay ni Lola Conchita para magpahinga. Pagpasok ko sa bahay ni Lola, bumalot sa akin ang kakaibang pakiramdam. Masyadong mabigat sa hindi ko malamang dahilan. Naririnig ko na naman ang mahinang bulong ni Lola kaya sinilip ko siya. Pagbukas ko ng pinto sa kwarto ni Lola, nagulat ako dahil gising siya. Nakaupo siya sa kanyang kama, tuwid ang likod at nakatitig ng matalim sa labas ng bintana. Ang mga mata niya para may nakikitang hindi ko abot tanaw. La, bakit gising pa po kayo? Akala ko mahimbing ng tulog ninyo pag alis ko kanina. May dumarating apo. Malakas ang amoy. Malansang amoy ng dugo ang dala ng hangin mula sa kanluran. Lola, wala naman pong amoy. Baka po iniisip niyo lang yon. Matulog na po kayo ulit. Espiritus malos, residi ab hoc loco, in nomine Patri et Filii. Lola, ano sinasabi ninyo? Ano pong ibig sabihin yan? Nakakatakot naman pong ginagawa ninyo. Exorcisamos ti, omnes immundos spiritus, omnes satanica potestas. Lola, kausapin niyo naman ako ng maayos. Sino po bang tinataboy ninyo? Hindi niya ako sinasagot. Para siyang nasa ibang mundo habang patuloy ang kanyang mabilis na dasal. Kinilabutan ako kaya napatingin ako sa labas ng bintana kung saan siya nakatitig. Sa dulo ng bubungan na abot tanaw mula sa kwarto, may nakita akong hindi ko inaasahan. Isang mahaba at makapal na buhok, itim na itim ang nakalawit mula sa taas ng dahan-dahang gumagalaw na parang ahas. Ano yun, Lola? May tao sa bubong? Father Retro, Satana! Hindi ka na dapat dito! Layas! Diyos ko, ano yun? Hindi mo kailangang matakot, Apo. Hindi niya tayo magagalaw rito sa loob ng bahay nating protektado.
Layas! Lumayas kang demonyo ka! Nawala ang buhok at sumunod ang isang malakas na kalabog na tila may tumalon mula sa bubong patungo sa mga puno sa likuran. Biglang tumahimik ang paligid. Pati ang alulong ng mga aso sa malayo ay biglang naputol. Hinarap ako ni Lola. Hingal at bakas ang takot sa kanyang mga mata. Arlan, makinig kang mabuti. Sundin mo ang kung ano bang sasabihin ko sa'yo upang maging protection mo. Lola, ano po ba yung nakita ko? Buhok pa talaga yon? Magdasal ka bago ka matulog, Apo. Kumuha ka ng bawang at asin sa kusina. Itabi mo sa'yo sa higaan. Maglagay ka na rin sa bintana mo upang siguradong walang makapasok, Apo. Para saan po ang bawang? Akala ko ba kwentong matanda lang yun? Totoo ang mga masasamang nilalang. Hindi sila titigil hanggat hindi sila nakakakuha ng bagong biktima. Mag-iingat ka palagi, Apo. Simula nung gabing nakita ko ang mahabang buhok sa bubong ni Lola Conchita, nahirapan na akong dalawin ng antok. Sa takot na baka bigla na lang may magpakita sa labas ng bintana ng kwarto ko. Pero ang sumunod na gabi ang mas malala. Ating gabi na, pero biglang nabulabog ang katahimikan ng buong baryo. Nagising ako sa kalabog ng mga paa at mga boses na tila humihingi ng saklolo sa labas. Pagdungaw ko sa bintana may mga dayuhang nagtatakbuhan. Mga puti na bakas ang matinding sindak sa kanilang mga mukha. Agad akong bumaba at lumabas ng bahay kung saan saktong nakasalubong ko sina Chopabling at Louie na mukhang nagising din sa ingay. Nakita niyo na ang mga yan. Sila ba mga sinasabi mo, Louie? Yung mga dayuhang nakita mo? Yan na nga bang sinasabi ko sa iyo kagabi, Arlan eh. Akala mo siguro nagbibiro lang ako. Biro pa ba to sa'yo? Ano bang ginawa sa kanila doon? Bakit parang hinahabol sila ng kamatayan? Hindi lang parang Arlan. Talagang kamatayan tinatakasan ng mga yan. Ganyan ang nangyayari sa mga nagpupunta sa resort nila Rana. Sandali lang, yan lang kayo. Susubukan kong kausapin ang mga to kung anong nangyayari. Kung sakali tutulungan ko na rin silang magtungo sa barangay hall. Hindi pwedeng hayaan na lang ang mga ito. Tignan mo ang dulo ng kalsada, Arlan. Dali! Parang may nakita akong gumagalaw. Ayun oh! Nasaan? Itinuro ni Louie ang isang bahagi ng masukal na daan sa gilid patungo sa resort. Doon sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan, namataan ko ang isang pamilyar na figura sa akin. Isang babaeng may mahaba at itim na buhok. Nakasuot ng manipis na bestida na bahagyang lumilipad sa hangin habang mabilis siya naglalakad pabalik sa loob ng kanilang resort. Sa kanyang kanang kamay may bitbit siyang itak na kumikinang ang talim kapag tinatamaan ng liwanag. Sira na yun. Sigurado ako. Bakit may dala siyang itak? Kita mo na yan. Yun na ba ang sinasabi mong maamong mukha? Duguan ang itak na yan, Arlan. Marami ng dugo ang bumahay dyan. Kung hindi ka pa naniniwala, ewan ko na lang sa'yo. Hindi ko lang lubos maisip eh. Bakit niya gagawin yun? Hindi sila tao, pinsan. Yan ang tandaan mo. Ang ganda ni Rana ay patibong lang para sa mga tulad ng mga dayuhang yun. Kaya kung ako sa'yo, kung mabait man ang pinapakita niya sa'yo, huwag na huwag kang magtitiwala sa kanya. Sigurado kung yun ang paraan niya para mabihag ang kahit sino. Hindi ko lubos akalain na totoo pala talaga. Naniwala pa naman ako sa kanya. Kasi ayaw ko namang basta-basta na lang manghusga. Pero wala ba talagang gagawin ng mga tao? Kung ganyan naman nawadwaran ng pambibiktima nila, bakit hindi pa sila patayin nang hindi na makapamirwisyo pa? Masyadong mahirap yung sinasabi mo, pinsan. Sigurado ang lahat nakakampi nila, ang iba sa batas. Hindi ko alam, baka binabayaran nilang malaki kaya hanggang ngayon, malaya pa sila. Eh di tayo na mismong mga mamamayan ang gumawa ng paraan dahil tayo ang naaapektuhan dito. Walang may sapat ng lakas ng loob eh. Lahat takot. Dahil ang mga aswang. Hindi sila basta-basta kalaban. Yan ang tatandaan mo. Kaya kung ako sa'yo, huwag ka nang makialam. Manahimik ka na lang. At lagi mag-iingat. Tara na sa loob. Si tatay nang bahala sa
Arlan? Ikaw ba yan? Anong ginagawa mo rito sa oras na to? Wag. Wag kang lalapit sa akin. Rana, alam ko ng totoo. Ano? Anong totoo? Bakit parang natatakot ka sa akin? Nakita kita. Noong isang gabi. Nakita kita na may dalang itak habang nagkakagulo ang mga dayong bisita niyo sa resort. Totoo palang mga sinasabi nila tungkol sa iyo at sa resort ninyo. Itak? Anong sinasabi mo? Nung isang gabi mahimbing ang tulog ko, Arlan. Sigurado ako doon. Huwag ka nang magsinungaling. Nakita talaga kita. Ikaw yun, Rana. Hindi ako yun, Arlan. Imposible sinasabi mo. Tuwing gabi 10:00 pa lang pinatutulog na ako ni Auntie Marisa. Binabantayan niya ako palagi hanggang sa makatulog ako o pinapainom ng gatas. Wala ako natatantaang lumabas ako ng bahay o humawak ng itak. Napatitig ako sa kanya. Ang mukha niya ay puno ng kalituhan at bahagyang takot. Hindi takot na mabuko, kundi takot sa mga paratang ko. Muli na naman akong binulabog ng mga tanong. Nagsasabi ba siya ng totoo? O isa lang yung mahusay na pag-arte para linlangin ako? Hindi ko alam kung paniniwalaan kita, Rana. Pero tandaan mo to. Hindi na kami natatakot sa inyo. Matatapos ng lagim na ginagawa ninyo sa baryong ito. Kung totoo mang aswang ka, o ano paman, sisiguraduhin kong hindi ka na makakapaminsala muli. Arlan, maniwala ka. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Huwag kang magpaawa sa harap ko. Nadala mo na ako dyan nung una, pero hindi na ulit mauulit. Hindi talaga ako lumalabas tuwing gabi. Bakit ba ayaw mong maniwala? Tulad ka rin pala ng iba. Hindi. Ayaw ko lang ipikit ang mga mata ko sa katotohanan. Sapat nang naniwala ako sa'yo nung una na mabuti ka. Pero yung nakita ko, yun ang nagpapatunay na demonyo ka, Rana. Arlan, hindi. Akala ko pa naman sa wakas, nakahanap na ako ng kaibigan. Tinalikuran ko na siya bago pa ako tuluyang madala ng kanyang tila inosenteng muka. Nagmamadali ako naglakad pabalik sa amin. Ang puso ko ay puno pa rin ng kaba pero may kasama ng matinding determinasyon. Kung si Rana ay biktima rin ng kanyang tiyahin o kung siya nga ang halimaw na aming kinatatakutan, kailangan kong alamin ang katotohanan. Isang gabi na ang lumipas mula nung huli kaming nag-usap ni Rana. Pinilit kong ibaling ang atensyon ko sa pag-aalaga kay Lola Conchita. Sabi ni Chupabling, mabuti naman daw at natauhan na ako. Pero sa totoo lang, kahit anong pilit kong kalimutan, nandun pa rin yung bigat sa dibdib ko. Tahimik ang buong baryo. Parang kalmado ang lahat, pero alam ko sa loob-loob ko na may hindi tama. Isang madaling araw nagising ako dahil sa isang pamilyar na ingay. Hindi yon kaluskos o kalabog kundi bulong. Isang mabilis at garalgal na bulong na tila galing sa ilalim ng lupa, lalo pat nasa ibang wika. Espiritu Sancti Numini Liberami Maledictum. Lola? Gising pa ba kayo? Lola, gabi na. Matulog na po kayo. Vade retro non swadi mihibana. Sunt malakwe libas. Lola, tama na po yan. Nakakatakot naman yung mga sinasabi mo eh. Ala na po, bakit gising ka pa? Opo, nagising lang po ako kasi naririnig ko kayo. Bakit po ba kayo nagdarasal ng ganun? Ano po ba yung mga salitang yun? Wala yun, Apo. Personal na dasal lang para sa kaligtasan nating lahat. O siya, sige na. Bumalik ka na sa higaan mo. Matutulog na rin ako. Sige po, Lola. Matulog na po, ha? Masama para sa inyong nagpupuyat hanggang ganitong oras. Pasensya na kung nagising kita, Apo. Hindi ko alam na may iba pa pala siyang dahilan sa kanyang ginagawang pagdarasal. Habang pabalik ako sa sarili kong kwarto, nakarinig ako ng mahihinang yabag sa labas. Dahan-dahan akong lumapit sa bintana sa sala at hinawi ang kurtina dahan-dahan. Nanlaki ang mga mata ko sa nakita ko. Sa gitna ng dilim, sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan, nakita ko si Rana. Nakatayo sa tapat ng bakod namin. Nakatulala. At ang mas malala pa roon,
May hawak na naman siyang itak. Di ko na napigilan ang sarili ko. Umapaw ang galit at takot sa dibdib ko. Kinuha ko ang isang plastik ng asin na nakatabi sa kusina at mabilis na lumabas ng bahay. Dire-diretso akong lumapit sa kanya. Mukha siyang wala sa sarili, parang naglalakad habang tulog. Pero ang talim ng hawak niya ay sapat na para kabahan ako ng husto. Rana, ano na naman to? Akala ko ba hindi ka lumalabas ng gabi, ha? Sinungaling ka talaga. Hindi ka talaga titigil, no? Akala mo ba maluloko mo pa ako sa paawa-awa mo? Etong nararapat sa'yo! Ano to? Sino ka? Anong ginagawa ko rito? Bakit mo ako sinabuyan ng asin? Arlan? Tumigil ka na nga sa pag-arte mo. Kunwari ka pang nagising ula sa sarili. Ano yung hawak mo? Tingnan mo! Ayan bang inosente? Itak? Bakit ako may hawak na ganito? Arlan, sumusumpa ako sa iyo. Natutulog ako sa kwarto ko kanina. Hindi ko alam kung paano ako napunta rito. Natutulog? Eh bakit nandito ka sa harap ng bahay namin? Sleepwalking pero may dalang itak? At tingnan mo yung itak mo, Rana. May dugo. Saan galing yan? Huwag ka na ngang magsinungaling sa akin. Dugo? Hindi ko alam. Bakit basa ang mga paa ko? Bakit ako nandito? Arlan, wala talaga akong alam. Maniwala ka, wala akong alam. Huwag mo na akong linlangin. Tingnan mo yung nasa kalsada. Yung ginawa mo sa aso. Tsaka kung ikaw ang may gawa niyan, demonyo ka! Itinuro ko ang direksyon ng daan. Doon hindi kalayuan sa amin may nakahandusin na aso. Wala na itong ulo. Sariwa pa ang dugo at umaagos sa lupa. Halos sumasuka ako sa nakita ko. Tumingin ako kay Rana, umaasang makakita ng ngisi o ng kahit anong katunayan na siya ang may gawa nun. Pero ang nakita ko lang ay ang mukha ng isang taong huling-huli sa krimen na hindi niya rin maipaliwanag. Hindi ko magagawa yan. Mahal ko ang mga hayop, Arlan. Paano nangyari to? Hindi ko kayang gawin yan. Mamatay man ako ngayon. Itanong mo sa sarili mo. Hawak mo ang itak. May bahid ng dugo. Basa ka. At nandito ka sa labas sa oras na dapat ay tulog ang mga tao. Ano pa bang ebidensya kailangan ko? Maniwala ka sa akin, Arlan. Wala akong matandaan. Ang huling alaala ko ay ang pagiga ko sa kama pagkatapos akong painuman ni Auntie Marisa ng gatas. Pagmulat ko, nandito na ako. At sinasabi mo na yung asin sa akin. Ibig mong sabihin, naglalakad ka sa pagtulog habang pumapatay ng hayop? Ganun ba yon? O baka naman yun talagang nature ninyo? Na hindi nyo kontroladong sarili nyo kapag gabi na? Hindi ko alam. Baka ako talagang aswang na sinasabi nila. Pero paano? Bakit wala akong nararamdaman? Bakit wala akong natatandaan? Paano ako nagagawa ang bagay na ito nang wala ako sa wisyo? Nakakabaliw to. Nakakabaliw ka, Rana. Hindi ko na alam kung sino paniniwalaan ko. Ang mga nakikita ko ba o ang mga sinasabi mo? Arlan, patawarin mo ako. Hindi ko ginusto to. Natatakot ako. Natatakot ako sa sarili ko. Tulungan mo ako pakiusap. Hindi ko kayang tanggapin to. Ako nga ba talagang aswang? Sa tagal ng panahon, totoo pala talaga ang mga pinaparatang nila sa akin. Hindi ko na rin alam eh. Tumayo ka na dyan. Tumayo ka na bago ka pa makita ng mga barangay tanod o ng mga kapitbahay. Kapag nakita ka nilang ganyan, katapusan mo na talaga. Saan ako pupunta? Paano ko makapanakit pa ako? Umuwi ka na sa inyo. Maglinis ka ng sarili mo. Itago mo yung itak. Bilisan mo na, Rana. Ayaw ko lang na dito ka pa mahuli sa harap ng bahay ni Lola. Salamat, Arlan. Kahit galit ka, salamat sa pagprotekta pa rin sa akin. Hindi kita pinoprotektahan. Ayaw ko lang ng gulo sa pamilya ko. Sige na, lumakad ka na. Pinanood ko siyang tumakbo palayo hanggang sa lamunin siya ng dilim. Naiwan ako nakatayo sa gitna ng daan. Tinitingnan ng dugo ang bangkay ng aso. Ang bigat sa pakiramdam, naguguluhan ako.
Kung totoo ang sinasabi niya na wala siyang alam, ibig sabihin ba biktima rin siya ng sarili niyang sumpa? O baka naman biktima lang ako ng isang napakahusay na pag-arte. Bumalik ako sa loob ng bahay. Hindi para matulog kundi para mag-isip. Dahil kung totoo ngang aswang siya, bakit parang wala namang naging talab sa kanya ang asin at para lang siyang nagising mula sa napakahimbing na tulog? Ilang gabi na ang lumipas mula nung gabing nadatnan ko si Rana sa labas. Sinubukan kong maging mapagmatsyag. Pinilit kong manatiling gising sa mga oras na dapat ay tulog na ang lahat. Nagbabaka sakaling mahuli ko siya ulit. Pero tahimik siya. Masyadong tahimik. Pakiramdam ko baka nga bahagi lang yun ng isang mahusay na pagpapanggap para hindi siya tuluyang mabuking. Hanggang sa isang balita ang nakarating sa amin. May mga bagong dayong dumating mula sa Maynila. Isang grupo ng mga hiker daw na balak galugarin ang bundok sa dulo ng bayan. Doon bumalik ang kaba ko. Para may nagbabantag gulo na naman. Hindi ako makatulog. Ang bigat ng pakiramdam ko habang nakaupo sa lumang sofa sa sala. Hawak ang isang librong hindi ko naman talaga binabasa. Hanggang sa marinig ko ang isang pamilyar na tunog. Ang mahinang kaluskos ng tuyong dahon at yabag sa labas. Dahan-dahan akong sumilip sa bintana. Nandun na naman si Rana. Nakatayo sa gitna ng kawalan. Tinitigan ko lang siya hanggang sa marinig ko mula sa likuran ang ingay ng tungkod ni Lola. Di naman siya gumagamit nun dahil hirap na nga siya maglakad. Pero nang gabing yon, nakalakad siya nang walang kahit anong alalay o tulong ko. Arlan, gising ka pa pala. Lola, bakit po kayo bumangon? Akala ko mahimbing ng tulog ninyo. Paano ako makakatulog kung ramdam ko ang bigat ng hangin sa labas? May tao ba sa labas at nakasilip ka? Opo, nandun po sa labas si Rana. Hindi ko alam kung anong ginagawa niya dyan ng ganitong oras. Kunin mo ang asin sa kusina. Sabuyan mo siyang muli gaya ng ginawa mo noong una. Po? Paano niyo nalaman na sinabuyan ko siya ng asin? Wala naman po akong sinasabi sa inyo ha. Huwag ka ng maraming tanong, Apo. Gawin mo na lang ang sinasabi ko. Pagkatapos mong sabuyan, papasukin mo siya rito sa loob. Dito siya magpapalipas ng gabi. Pero Lola, baka delikado. Paano kung biglaan niya na lang tayong patayin? Gawin mo na lang, Arlan. Bilisan mo bago pa may makakita sa kanya dyan sa labas. Naguguluhan man, sumunod ako. Kinuha ko ang garapon ng asin at lumabas. Nalapitan ko si Rana na tila wala sa sarili. Sa sandaling maramdaman niya ang presensya ko, lumingon siya. Pero bago pa siya makapagsalita, isinaboy ko na ang asin sa kanya. Napaatras siya hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa gulat. Arlan? Ano na naman ba to? Sabi ni Lola pumasok ka sa loob. Doon ka na muna sa bahay. Ano? Akala ko ba natatakot ka sa akin? Bakit ngayon pinapapasok mo ako sa inyo? Papatayin mo ba ako? Huwag ka nang maraming tanong, Rana. Sumunod ka na lang kung ayaw mo mapahamak pa rito sa labas. Natatakot ako, Arlan. Natatakot ako sa kung ano pwede mangyari kapag nawala na naman ako sa sarili ko. Pakiusap, pakinggan mo ako. Mamaya na tayo mag-usap. Halika na sa loob. La, eto na siya. Pasensya na po kung nakakaabala ko. Maupo ka, Rana. Alam ko ang pinagdadaanan mo. Hindi ko na po alam ang gagawin ko. Sabi nila ako raw may gawa ng mga krimen dito. Pero wala ako maalala. Tuwing gigising ako, para namang normal ang lahat, na nakatulog lang ako ng mahimbing. Hindi ko matandaan kahit sa panaginip na lumalabas ako't pumapatay. Arlan, pakiusap, itali mo ako. Ano? Itatali kita? Oo, itali mo ako na mahigpit. Ayoko nang makasakit. Kung ako nga talagang halimaw na sinasabi nila, mas mabuti nakakulong ako rito. Para hindi na ako makapanakit pa ng mga inosenteng tao, Arlan. Sang-ayon ako. Itali mo siya, Arlan, sa loob ng kwarto mo para masigurado nating hindi siya makakaalis. Ito lang ang tanging paraan para malaman natin ang totoo. Pero Lola, hindi ba't makakawala rin naman siya kahit itali siya? Kasi aswang siya. Gawin mo na, Arlan. Sige na. Kailangan na matigil to.
Ayokong maging halimaw. Kahit mabigat ang loob, kinuha ko ang makapal na lubid. Wala akong imik habang iginagapos ang kanyang mga kamay at paa sa upuan sa loob ng aking kwarto. Wala akong bakas ng awa sa bawat higpit ng buhol dahil ang tanging nasa isip ko ay ang kaligtasan ng mga tao at ang katotohanang matagal ko nang gustong malaman. Umiiyak lang si Rana. Hinayaan ko siya doon habang ako nakahiga naman sa kama. Kinaumagahan, hindi pa man tuluyang sumisikat ang araw. Nagising ako sa malakas na katok at sigawan sa labas ng bahay. Dali-dali akong lumabas ng kwarto. Sinigurong nakasara ng maayos ang pintuan kung nasan si Rana. Pagbukas ko ng pinto sa harapan, tumambad sa akin si Louie at Chupabling. Pawis na pawis sila at mukhang nanggaling na kung saan kahit na paumaga pa lang halos. Ano problema? Bakit ang aga niyo namang nangangatok? Saan kayo galing? May natagpo ang bangkay sa may sapa. Galing kami doon. Isang lalaki galing Maynila. Yung sinabi kong hiker, lasog ang katawan at kulang na mga lamang loob. At alam ng lahat na si Rana lang ang may kakayahang gumawa nun. May nakakita sa kanya. Kausap mismo ang lalaking yun. Inakit niya. Paano si Ranang gagawa nun? Imposible. Anong imposible? Alam naman na ng lahat na si Rana lang talagang may kakayahang gumawa nito eh. Ano ba? Akala ko nakikinig ka na. Hanggang ngayon nagbubulag-bulagan ka pa rin. Tumino ka na nga. Hindi si Ranang gumawa nun. Dahil kagabi pa siya rito. Nakatali siya sa loob ng kwarto ko. Anong sinasabi mong nandyan siya sa loob? May nakakita nga sa kanya. Pumasok kayo. Tingnan ninyo kung gusto ninyo. Pero sinasabi ko sa inyo, walang bakas ng dugo ang gamit niya ngayon. At hindi nakalagpas sa akin ang bawat galaw niya. Dinala ko sila sa loob. Doon nakita nila si Rana. Lupaypay ang katawan pero gising. Ang mga mata niya ay mugto pa rin sa kaiiyak. Gulat na gulat ang mag-ama nang makita ang kalagayan ng babae. Ano to? Bakit siya nakagapos? Yan ang gusto niya, Uncle. Para patunayan na hindi siyang pumapatay. Ngayon sabihin niyo sa akin, paano siya makakapatay sa sapa kung buong gabi siyang nakatali rito sa harap ko? Baka nakawala siya. Baka nagbagong anyo siya at lumabas ng bintana. Nakalakang bintana, Louie. At tingnan mong itak niya sa sulok. Malinis yan. Walang bahid ng dugo. Pero may nabatay at kung hindi siya, sino? Sino gumagawa dito sa bayan natin? Tama ng sigawan! Naririnig na ako sa inyo! Lola, bakit niyo pinapayagan si Alan na papasukin sa bahay niyo ang babaeng to? Alam niyo bang delikado to? Alam ko ang ginagawa ko, Louie. Ako mismo ang nagsabi kay Arla na papasukin siya rito dahil alam kong siya ang ituturo niyo. Pero ngayon, malinaw na ang lahat. Si Rana ay instrumento lang ng mga tunay na sakim. Anong instrumento? Si Rana ay hindi ang tunay na aswang. Napatunayan na rin yun ni Arlan nang minsan niyang sabuyan ang asin ng dalaga. Hindi nasunog ang balat niya, pero nagising siyang walang alam kung bakit siya nasa labas. Ginagamit siya bilang panakipbutas para hindi niyo mapansin ang tunay na halimaw na naninirahan sa bayan natin. Lola, ano pong ibig ninyong sabihin? Sinong tinutukoy ninyo? May mga taong handang pumatay para sa sarili nilang interes. Hindi ko alam kung sino bang gumagamit sa batang ito at mukhang malakas ang enerhiyang ginagamit sa kanya. Maaaring ginagamitan siya ng salamangka para wala siyang maalala at siyang mapagbintangan ng mga tao. Ginagamit ang katauhan niya para siyang makita ng mga tao sa labas habang pailalim na gumagalaw ang tunay na salarin malayo sa mata ng mga tao. Ibig po bang sabihin, front lang si Rana? Parang gano'n na nga, Apo. Hindi talaga siya ang tunay na halimaw kung ganon. Tama talagang nararamdaman ko sa kanya. Siguro, oo.
Inosente si Rana sa pagpatay. Pero maaaring may alam pa rin siya kung sino ang gumagawa nito. Rana, magsalita ka. Wala ka bang alam? Wala po. Maniwala po kayo sa akin. Hindi ko po talaga alam kung sinong gumagawa nito. Wala akong ideya. Hindi ko rin alam kung bakit ako nalang laging tinuturo ng mga tao kahit alam ko naman sa sarili ko, inosente ako. Inisip ko na rin ako talagang aswang. Pero ngayon, naguguluhan na naman ako. Huwag kang mag-alala. Kung patuloy ka naming itatago rito, kusang magpapakilala kung sino ang tunay na halimaw at kung bakit ikaw ang ginagamit nila. Huwag kang matakot. Walang makagagalaw sa'yo. Tulungan mo ako! Please! Buksan mo ang pinto, natatakot ako rito. Rana, sandali lang. Paano ka nakalabas dyan? Ang alam ko nasa kwarto ka lang. Hindi ko alam. Nagising na lang ako rito sa dilim. May humila sa akin. Tulungan mo ako, parang awa mo na. Sige. Uminahon ka lang. Lalabas na ako. Ang tanging nasa isip ko lang ay ang kaligtasan niya. Pagbukas ko ng pinto, agad siyang sumugod sa akin at mahigpit ako niyakap. Ramdam ko ang panginginig ng kanyang katawan. Pero habang nakabaon ang mukha niya sa balikat ko, unti-unti kong naramdaman ang isang matalas na bagay sa likod ko. Bumaon ang mga matatalas at matitigas na kuko. Aray! Rana, anong ginagawa mo? Ang kuko mo! Arlan, tumayo ka sa kanya. Exorcisamos de omnis immundos spiritus. Hindi yan si Rana. Anong... Paano? Nililin lang ka ng babaeng yan. Arlan! Nandito ako sa loob! Nagulat ako nang biglang bumukas ang pinto ng malaki. Lumabas doon si Rana. Ang totoong Rana. Nahalatang bagong gising at gulat na gulat sa nakikita. Napatingin ako sa babaeng yakap ko. Kung si Rana ang nasa pinto, sino itong hawak ko? Biglang bumitaw ang figura at dahan-dahang nagbago ang anyo nito sa harap ko. Umatras agad ako noon dahil sa labis na takot. Ang balat ay nangulubot, ang buhok ay naging magulo, hanggang sa lumitaw ang mukha ni Marisa, ang tiyahin ni Rana. Aling Marisa? Kayo? Masyado kang mapusok, Arlan. Akala ko ba matalino ka? Sinasabi ko na nga ba, hindi ang batang yan ang salarin. Kayo ni Fernando ang naghahasik ng lagim dito sa bayan. Auntie, paano ikaw? Ikaw ang aswang? Hindi pa ba halata? Boba! Mana ka talaga sa iyong ina na madaliring mauto! Pamilya kayo ng uto-uto! Nagpapapasok kayo ng mga taong hindi nyo lubos na kilala sa teritoryo nyo! Pero magkapatid kayo ni Mama. Paano ka naging aswang? Simple lang. Nagpasakop ako sa iyong Uncle Fernando. Alam mo kung bakit? Para sa kapangyarihan.
walang hanggang buhay. Walang kwenta ang mga tao. Mas malakas ako kung aswang ako. Hindi. At akala mo ba? Namatay sa sakit ang mga magulang mo? Hindi, Rana. Hinigop namin ang lakas nila hanggang sa maubusan sila ng hininga. Hayop kayo! Hayop kayo ng asawa mo! Kasabay ng sigawan namin ay ang pagdating ni Chopabling at Louie na may dalang mga itak. Hindi rin nagtagal, isang itim na sasakyan na huminto sa tapat at bumaba roon si Fernando, ang tiyuhin ni Rana na may bakas ng galit sa mukha. Marisa, tama na yan. Tara na. Kailangan na nating umalis. Rana, sumama ka sa amin. Ngayon din. Uuwi na tayo. Uncle Fernando, bakit? Auntie Marisa, anong ibig sabihin nito? Bakit yung ginagawa to sa akin? Napaka-inosente mo talaga, Rana. Hindi mo ba napapansin kung bakit ang daling mapaamo ng mga dayo sa'yo? Kung bakit lagi silang nawawala pagkatapos kanilang makita? Ginagamit niyo siya. Ginagamit ninyo ang mukha niya para pumatay. Tama ka, Arlan. Ginagaya ko ang wangis ng pamangkin ko para siya ang ituro ng mga tao. Madaling maniwala ang mga taga-baryo sa mga kwento-kwento. Habang abala silang pagbintangan si Rana, malaya kami nakakagalaw ni Fernando. Kami ang tunay na salarin sa lahat ng pagpatay rito. Mga hayop kayo! Niloko nyo kami! Pinagbintangan namin ang bata dahil sa inyo! Huwag kang makialam, Pabling. Ang pamangkin ko ay amin. Marisa, kunin mo na siya. Walang aalis dito. Arlan, huwag mo nga hayaang mahawakan nila si Rana. Opo, Lola. Hindi namin isusoli si Rana sa inyo. Hindi niyo siya katulad. Wala kayong karapatang sabihin sa amin yan. Kami ang kamag-anak. Kami ang masusunod. Pero hindi niyo naman siya tinuring na kadugo. Ginagamit niyo lang siya. Oo! Totoo! At hindi ko ikakaila. Dahil yun lang naman ang pakinabang niya. At alam niyo ba, ditong mga nakaraang araw, ginagamitan ko ng salamangka si Rana para mawala siya sa sarili. Gusto ko sanang mapaamo niya si Arlan para madaling maging biktima. Dahil nung una pa lang, nakita ko ng interesado ka kay Rana. Pero masyado kang maikat. Yung asin na sinaboy mo, yon ang sumira sa kontrol ko sa kanya. Kaya hindi kanya napatay nung gabing yon. Kaya pala parang wala siya sa sarili noon. Kaya pala ang weird ng mga kinikilos niya. Ay, sabi ko na nga ba, kapag hindi nakauwi ang batang ito, dito ko lang siya matatagpuan sa inyo. Masyado siyang naging malapit sa iyo at yun ang naging pagkakamali niyo. Kayong alam niyo na ang lahat. Tingin niyo ba? Hayaan namin kayo mabuhay. Subukan niyo lang lumapit. Marami kami rito. Sa tingin mo ba, takot kami sa itak ninyo? Marisa, mabuti pa siguro kung tapusin na natin ito. Uncle, please. Please, huwag niyo itong gawin. Pamilya tayo. Pamilya? Rana, kasangkapan ka lang. Ang ganda mo ang pain, ang katawan mo ang padakip butas. Yun lang ang halaga mo sa amin. Ramdam ko ang panginginig ni Rana sa likuran ko. Ang sakit ng katotohanang nalaman niya ay mas masahol pa sa anumang sugat. Pero sa gitna ng tensyon, si Lola Conchita ay hindi natitinag. Itinaas niya ang kanyang rosaryo at nagsimulang bumigkas ng mga dasal na tila nagpapahina sa aura ni Marisa. Ang kadiliman ay walang puwang sa pamabahay na ito. Layas! Tumigil ka, matanda! Anong magagawa niyan sa amin? Uncle! Louie! Ngayon na! Huwag nating hayaang makalapit si Fernando! Pinili ninyo ang gulo. Pues, yun ang ipipigay namin sa inyo. Tingnan natin kung hindi kayo mawala ng hininga at maubos. Tama na! Nagsimula ang kaguluhan sa labas ng bakura namin. Sinubukan ni Fernando na sumugod pero hinarang siya nila Chopabling. Samantalang si Marisa ay tila nagpupumigla sa sakit dahil sa kakaibang dasal na binibigkas ni Lola. Napigtal na ang hawak niyang rosaryo sa labis na puwersa.
Ikaw nagbahala kay Rana, Apo. Sorry, Arlan. Sorry, dahil sa akin nangyayari to. Hindi mo kasalanan to, Rana. Ililigtas kita, pangako yan. Hindi kayo makakatakas! Mamamatay muna ako bago mo makuha si Rana! Ang dilim sa paligid ay tila naging buhay. Nagsimulang magbago ng anyo ang mag-asawa mula sa pagiging tao hanggang sa pagiging mukhang mabangis na mga hayop. Ang kanilang mga mata ay nagbabaga sa gitna ng kadiliman. Si Marisa ay nagsimulang mangisay. Ang kanyang mga buto ay tumutunog, parang mga tuyong kahoy na binabali. Hanggang ang kanyang leeg ay humahaba at ang mga kuko ay nagiging parang mga karit. Akala niyo ba ay matatapos ito sa dasalang? Marisa, ubusin mo sila! Arlan, hawakan mo ang pilak na kwintas na ito. Kapag sinubukan nilang lumapit, ihampas mo yan sa kanila. Pabling, Louie, huwag kayong bibitaw sa inyong mga sandata. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Walang makakahigit sa gutom namin, matanda! Putres, huwag kayong magpapabaya! Kaya tayong patayin ang mga tao gamit ang kukulang! Rana, huwag kang lalayo sa akin. Sumugod si Marisa. Sa sobrang bilis niya, halos hindi ko na malaya na nasa harap ko na siya. Itinaas ko ang itak na dala ni Rana nang makita ko siya. Ramdam ang bigat nito sa nanginginig kong mga kamay. Sa kabilang banda, si Fernando ay naging isang dambuhalang aso na may mapulang mga mata, handang sumakmal sa kahit sino. Etong sayo! Labastangan! Masarap ang dugo ng isang dayong katulad mo! Hindi niyo kami makukuha ng buhay! Chupabling, sa kaliwa mo! Parang hindi sila mamatay-matay kahit sa talim ng itak! Alan, si Lola! Nangihina na siya! Kanina pa siya nagdarasal! Exorcismus te, omnis immundos spiritus, huwag kayong susuko! Himalang gumagana ang bawat salitang binibitawan ni Lola. Sa bawat Latin na lumalabas sa bibig niya, tila napapaso ang balat ni Marisa at Fernando. Umaatras sila, namimilipit, pero lalo silang nagiging agresibo. Sa isang iglap, tumalon si Fernando patungo kay Lola. Wala akong ibang naisip kundi ang humarang. Tumama sa balikat ko ang malalaking kuko ni Fernando. Tumalsik ako sa damuhan. Ramdam ko ang mainit na likido na dumadaloy sa braso ko. Ang sakit ay parang binubuhusan ng kumukulong tubig ang laman ko. Napasigaw ako sa hapdi. Pero bago pa ako makatayo, nakita kong si Rana naman ang itinatarget ni Marisa. Arlan! Arlan, ayos ka lang ba? Huwag kang mag-alala, Rana. Susunod ka na sa kanya! Ang bindi ko! Rana! Hayop ka, Marisa! Layuan mo siya! Nakita kong bumaon ng kuko ni Marisa sa binti ni Rana. Napaluhod ang dalaga, duguan at nangihina. Nabuhayan ako ng galit. Sa kabila ng hapdi sa balikat ko, pinilit kong tumayo. Dinampot ko ang itak at muling sumugod. Mula sa malayo nakarinig ako ng mga sigawan. Nagising ang mga tao at nakita ang nangyayaring kumusyon. Ang mga taga-baryo na dati ay galit kay Rana. Nagtatakbuhan, bitbit ang kanilang sariling mga sulo at matatalas na bagay. Nakita nila ang tunay na anyo nila Fernando at Marisa. Ang dating takot ay napalitan ng pagkakaisa. Ang buong paligid ay nagliwanag dahil sa dami ng mga sulo na papalapit sa aming bahay. Fernando, marami na sila. Kailangan natin tumakas. Hindi ako papayag na matatapos ng ganitong lahat. Huli na kayo, Fernando! Hindi na kayo makakatakas! Sunugin ang mga aswang! Pinalibutan kami ng mga tao. Ang init ng mga sulo ay tila nagbibigay sa amin ng proteksyon. Si Lola Conchita ay patuloy sa kanyang malakas na pagdarasal. Sina Marisa at Fernando ay napasandal sa pader. Hindi na makagalaw sa tindi ng sakit at init ng apoy. Hindi ko na mabilang kung ilang saksak ang ginawa namin nila Chupabling nang makorner na namin sila. Sa tulong ng mga tao, napatay namin sila gamit ang mga matutulis na kawayan at sulo. Ang amoy ng nasusunog na balahibo at laman ay nananalantay sa hangin. Si Marisa ay naglabas ng huling hiyaw bago tuluyang naging abo sa harapan namin.
Si Fernando naman ay hindi na nakabangon pa matapos pagtalungan ng taong bayan. Tapos na. Matay na ang mga salot. Rana, nasaan si Rana? Narito siya, Apo. Uminahon ka. Ligtas na ang lahat. Salamat, Arlan. Salamat sa hindi pang-iiwan sa akin. Sabi ko sa'yo akong bahala. Dalhin sila sa loob. Gamutin ang kanilang mga sugat. Ang katotohanan na nagpalaya sa atin ngayong gabi. Tapos na, Rana. Tapos na. Oo, Arlan. Malaya na rin ako. Sa lahat. Nakupo ako sa beranda. Nakabenda pa rin ang balikat ko pero mas maayos na ang pakiramdam ko kesa noong mga nakaraang araw. Sa tabi ko nakaupo si Rana. Dahan-dahang hinaplos ang binti niyang may marka pa rin ang nagdaang laban. Arlan, anak. Kape ka muna. Rana, uminom ka rin itong gamot na ginawa ko para lumakas ka lalo. Salamat po, Tio Pabling. Napakaabala ko na po sa inyo nitong mga nakaraang araw. Rana. Ang totoo niyan, kaya ako nagkakaganito ay dahil sa sobrang hiyang nararamdaman ko. Gusto ko sanang humingi ng tawad sa inyong dalawa ni Arlan. Lalo na sa iyo, Iha. Halos itulak ka namin sa kapahamakan dahil sa maling akala namin. Ako rin, Rana. Alan, pasensya na kung naging skeptiko ako. Nadala lang talaga ako ng takot. Hindi ko akalaing ginagamit ka lang pala ng mga tunay na demonyo. Ayos na yun, Uncle Louie. Ang malaga, napatunayan nating hindi sira ng kalaban. Nag-ayos na naman ang lahat sa huli, di ba? Wala na po yun sa akin. Naiintindihan ko kung bakit kayo natakot. Ang mahalaga po ngayon, wala na silang mabibiktima pang iba. Pero teka, Lola Conchita, hanggang ngayon, hindi pa rin po ako makapaniwala sa ginawa niyo noong gabi. Paano yung mga dasal niyo? Parang may kung anong puwersang nagpapalaya sa kanila. Ibang klase yun. Para kayong nakikipaglaban gamit ang hangin. Marahil ay oras na para aminin ko ang isang bagay na matagal ko nang ibinaon sa limot. Noong kabataan ko, bago pa ako naging madasalin, may malalim akong kaalaman sa sining ng pangkukulam. Ano? Lola, seryoso ba kayo? May alam kayo sa kulam? Oo, Apo. Nagmula ako sa pamilya ng mga manggagamot at mambabarang sa kabilang lalawigan. Pero noong nakilala ko ang lolo ninyo, ipinangako ko sa sarili ko na ihihinto ko na ang lahat ng iyon dahil ayokong mamuhay sa dilim. Kaya lang, noong gabing yun, kailangan kong gamitin ang mga lumang salitang alam ko. Ang mga dasal na pambaligtad ng sumpa para maprotektahan kayo. Kaya pala, kahit aswang sila parang napapaso sila sa bawat salitang binibitiwan nyo. Ang kapangyarihan ay wala sa kulam, kundi sa layunin kung bakit mo ito ginagamit. Ginamit ko yon para iligtas ang pamilya ko at ang babaeng naging bahagi na rin ng buhay natin. Pero huwag kayong mag-alala. Hanggang doon na lang yon. Sapat na yung nagamit ko siya sa kabutihan. Maraming salamat po, Lola. Kung hindi dahil sa inyo, baka naging abo na rin ako kasama nila Auntie Marisa. Nagtawanan kami ng mahina. Isang tawanan na walang halong kaba. Umalis na rin sina Tio Pabling at si Louie. Habang si Lola naman ay dahan-dahang naidlip sa kanyang tumba-tumba. Naiwan kaming dalawa ni Rana sa beranda. Pinapanood ang mga dahon na sumasayaw sa hangin. So, anong plano mo ngayon, Rana? Wala ka nang kasama sa resort. Wala nang mga kamag-anak mo.
Hindi ko pa alam, Arlan. Siguro, ibebenta ko na lang yung property. Pero sa unang pagkakataon sa buhay ko, hindi na ako natatakot. Siguro magsisimula ako ulit. Dito muna sana ako sa inyo kung papayag ka. Kahit hanggang kailan mo gusto, Rana. Sabi ko naman sa'yo, di ba? Ipaglalaban kita. At ngayong tapos ng laban, gusto ko namang maranasan nating maging masaya na walang iniisip na aswang o sumpa. Mukhang magugustuhan ko ang planong yan. Ay naku mga kaaswang, nanindig ba ang mga balahibo nyo sa pagtatapos ng kwento ni Arlan at Rana? Ako talaga, hanggang ngayon di pa rin makapaniwala. Akalain nyo yun? Yung akala natin katatakutan na uwi sa isang napakagandang kwento ng pag-ibig at pagtanggap sa gitna ng magulo na karaan. Pag-usapan natin ang ating mga tauhan. Si Arlan, saludo ako sa tapang mo ha. Hindi biro ang pinasok mo, pero pinatunayan mong kapag tunay ang pagmamahal, hindi hadlang ang anumang sumpa o pangamba. At si Rana, nakakaantig ang kanyang katauhan. Ipinakita niya na kahit pa may madilim na nakaraan o pinagmulan, may pagkakataon pa ring magbago at mamuhay ng matiwasay basta't may tamang tao na gagabay at maniniwala sa atin. Ano nga bang aral na maiuwi natin mula rito? Una, huwag tayong basta-bastang humusga base sa sabi-sabi o panlabas na anyo. Minsan ang tunay na halimaw ay wala sa anyong aswang kundi nasa puso ng mga taong puno ng puot at maling paratang. Pangalawa, ang pag-ibig ang pinakamalakas na kontra sa anumang kamalasan. Itinuturo sa atin ang kwentong ito na ang pagpapatawad at pag-unawa ang susi sa isang bagong simula, malayo sa takot ng probinsya. Kaya naman, bago tayo maghiwalay, gusto kong marinig ang inyong mga boses. Anong tumatak sa inyong isipan sa kwentong ito? May natutunan ba kayong bago tungkol sa pagtitiwala? I-comment nyo na ang inyong mga insights at komento tungkol sa karanasan ni Arlan. Mahalaga ang bawat opinyon nyo mga kaaswang dahil dito sa ating programa, hindi lang tayo nakikinig, kundi natututo rin tayo mula sa dilim. Hanggang sa muli, ito ang inyong DJ Yumi na nagsasabing, aswang ka man sa paningin ng iba, sa panaginip ko, ikaw ang bida. Aswang Radio, ang radyo ng mga aswang. Halina't